Hello kids! Magandang araw sa ating lahat. Welcome! Ako'y lubos na natutuwa at muli na naman kayong nanonood ng ating Kids Online Worship Service. Alam niyo ba mga bata na si Jesus ay lubos na natutuwa sa inyo sapagkat mas inuna niyo siya kaysa sa ibang mga bagay. Atin munang inaanyayahan ang bawat isa na tumayo at ating sambahin at purihin ang ating dakilang amang nasa langit. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little feet, where you go. God gives, God loves, God always provides. God sees, God knows, even the things we hide. So let's learn to be giving, let's learn to be loving, let's learn to be grateful for all He has done. Because if we learn these few things, then we can see, then we can understand God's perfect plan. God gives, God loves, God always provides. God sees, God knows, even the things we hide. So let's learn to be giving, let's learn to be loving, let's learn to be grateful for all He has done. Because if we learn these few things, then we can see, then we can understand God's perfect plan.
kids, handa na ba kayong makinig? Amen! Sa araw na ito, aking ibabahagi sa inyo ang kwento tungkol sa ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Ito ay matatagpuan sa Genesis chapter 25 verse 19 to 34 at Genesis chapter 27 and 28 verse 1 to 5. 40 taon na si Isaac na mapangasawa niya si Rebecca. Lumipas ang 20 taon at hindi pa rin sila nagkakaanak. Dahil dito, ipinagdasal ni Isaac si Rebecca. Dininig ng Diyos ang dasal ni Isaac at nagbuntis si Rebecca. Bago pa manganak si Rebecca, alam na niyang kambal ang magiging anak niya. Nararamdaman niya itong nag-aaway sa loob ng kanyang tiyan. Bakit ito nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili at tinanong din niya sa Diyos kung bakit nag-aaway ang dalawa. Ganito ang sagot sa kanya ng Diyos. Panggagalingan ng dalawang malalakas na bansa ang iyong kambal. Magiging magkaaway ang mga bansang ito. Mas magiging malakas ang iyong bunso at magiging alipin niya ang iyong panganay. Kambal ang naging anak ni Rebecca. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng kanyang panganay, kaya pinangalanan niya itong Esau. Jacob naman ang ipinangalan sa ikalawa dahil nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal nang sila'y ipanganak. 60 taon na si Isaac na magsilang si Rebecca. Nang lumaki ang kambal, mas nagustuhan ni Esau ang mamalagi sa kabundukan, kaya naging mahusay siyang mangangaso. Mas pinili naman ni Jacob ang tahimik na buhay at lagi siya sa bahay. Madalas magdala si Esau ng karne ng mababangis na hayop para sa kanyang ama, kaya mahal na mahal siya ni Isaac. Pero si Jacob naman ang paborito ng kanilang ina. Isang araw, katatapos lamang ni Jacob na maglaga ng pulang buto ng sitaw, dumating si Esau na gutom at sinabi, "Gutom na ako. Bigyan mo nga ako ng niluluto mo." Sumagot si Jacob, "Oo, yun lang pala eh. Pero ibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay." "Mamamatay na ako sa gutom," sagot ni Esau. "Aanhin ko pa ba ang karapatang iyan kung patay na ako? Ipangako mo munang ibibigay mo nga sa akin ito," sabi ni Jacob. "Ipinapangako ko, iyon na ang karapatan ko," sagot ni Esau. Kaya't binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilagang buto ng sitaw. Pagkatapos kumain at uminom si Esau, ay umalis na ito. Para sa kanya, ganoon na lamang kaliit ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay. O mga bata, ano raw ang bagay na ipinagpalit ni Esau sa kanyang pagkapanganay? Tama! Isang tinapay at isang tasa ng nilagang buto ng sitaw. Kaugalian noon na ang mga panganay na anak ang binibigyan ng natatanging pagpapala. Nang malapit nang mamatay si Isaac, naghanda siya para ibigay ang pagpapala sa kanyang panganay na si Esau. O mga bata, sino nga dapat ang makatanggap ng pagpapala? Magaling si Esau. Matandang-matanda na noon si Isaac at halos bulag na. Ipinatawag niya si Esau, ang kanyang panganay. "Esau," sabi ni Isaac, "matanda na ako at malapit nang mamatay.
Pumunta ka sa gubat at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop sa gubat at iluto mo ito para sa akin. Gusto ko uling matikman ang paborito kong pagkain. Pagkatapos ay ibibigay ko na sa iyo ang aking pagpapala bago ako mamatay. Narinig lahat ni Rebecca ang sinabi ni Isaac kay Esau. Pagkaalis ni Esau, kinausap niya agad si Jacob. Narinig ko na nagpapahuli kay Esau ng hayop sa gubat ang tatay mo. Sabi niya kay Jacob, nagpapaluto siya rito ng paborito niyang ulam bago siya mamatay. Sinabi ito ng tatay mo dahil gusto niyang ibigay ang kanyang pagpapala kay Esau sa harapan ng Diyos. Ngayon, anak, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Magkatay ka ng 2 patang kambing. Dalhin mo sa akin at iluluto ko ang paboritong ulam ng tatay mo. Tapos ay dalhin mo ito sa kanya para makakain siya at ibigay niya sa iyo ang kanyang pagpapala bago siya mamatay. Pero inay, sagot ni Jacob, mabalahibo si Esau, samantalang ako ay hindi. Malalaman ni Itay na niloloko ko siya kapag nahawakan niya ako. Makasumpain niya ako sa halip na bigyan ng pagpapala. Pero mapilit si Rebecca. Kapag sinumpa ka niya, ako ang mananagot sa sumpang iyon. Basta sundin mo ang iutos ko. Dalhin mo sa akin ang kambing. Nagkatay nga ng kambing si Jacob at dinala sa kanyang ina. Niluto ni Rebecca ang paboritong ulam ni Isaac. Pagkatapos, kinuha ni Rebecca ang pinakamagandang damit ni Esau at sinabi kay Jacob, isuot mo ito. Tapos ay babalutin ko ng balat ng kambing ang batok mo at mga braso. At saka dalhin mo sa tatay mo itong tinapay at itong paborito niyang ulam. Pagkatapos, magbihis ni Jacob, lumapit siya sa kanyang ama at sinabi, Itay, narito na po ako. Sino ka? Tanong ni Isaac. Ako po si Esau, ang iyong panganay. Sagot naman ni Jacob, narito na po ang ipinapagawa ninyo sa akin. Maupo na po kayo at kainin ang karneng dinala ko. Pagkatapos ay ibigay ninyo sa akin ang iyong pagpapala. Anak, napakabilis mo yatang makahuli ng hayop sa gubat, sabi ni Isaac. Tinulungan po ako ng Diyos na inyong sinasamba, sagot naman ni Jacob. Anak, lumapit ka sa akin. Gusto kitang mahawakan para malaman ko kung ikaw nga si Esau. Hinawakan siya ni Isaac at sinabi, kaboses mo si Jacob, pero mabalahibo ang iyong mga braso, katulad ni Esau. Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil puno ng mabalahibong balat ng kambing ang mga braso niya. Ikaw ba talaga ang panganay kong si Esau? Tanong uli ni Isaac bago niya ibigay ang kanyang pagpapala. Ako nga po, Itay, sagot naman ni Jacob. Kaya sinabi sa kanya ni Isaac, kung gayon, iabot mo na sa akin ang pagkain dala mo. Pagkakain ko ay ibibigay ko na sa iyo ang aking pagpapala. Ibinigay ni Jacob ang pagkain sa kanyang ama at binigyan niya din ito ng alak na maiinom. Anak, lumapit ka at halikan mo ako, sabi ni Isaac. Nang lumapit si Jacob
at humalik sa kanyang ama. Naamoy ni Isaac ang damit na suot nito. Kaya sinabi ni Isaac kay Jacob, "Kay bango ng aking anak. Ito ay amoy ng bukirin na pinagpala ng Diyos, anak. Nawa ay pagpalain ka ng Diyos at bigyan ng ulan ang iyong bukirin. At naway maging masagana ang iyong lupain. Nawa ay bigyan ka niya ng masaganang ani ng mga butil at ubas. Magiging alipin mo ang mga bansa at luluhod sila sa iyo. Ikaw ang mamamahala sa iyong mga kapatid at kamag-anak. Susumpain ng Diyos ang lahat ng susumpa sa iyo, pero pagpapalain niya ang mga magpapala sa iyo." O kids, paano niloko ni na Rebecca at Jacob si Isaac upang ibigay kay Jacob ang pagpapala? Magaling! Nagpanggap si Jacob bilang si Esau. Pagkaalis ni Jacob, pagkatapos tanggapin ang pagpapala ni Isaac, ay siya namang pagdating ni Esau. Niluto niya ang paboritong pagkain ng kanyang ama mula sa nahuli niyang hayop. Dinala niya ito kay Isaac at sinabi, "Itay, narito na ang paborito mong pagkain. Maupo ka na para makakain. Pagkatapos ay pwede mo nang ibigay sa akin ang iyong pagpapala." "Sino ka?" tanong ni Isaac. "Ako si Esau, ang iyong panganay na anak." Nanginig si Isaac at sinabi, "Kung ganoon, sino ang nagdala sa akin ng pagkain kanina? Kinain ko iyon at binigay sa kanya ang aking pagpapala. Hindi ko na pwedeng mabawi sa kanya ang pagpapalang iyon." Galit na galit si Esau nang marinig iyon. Umiiyak siya ng malakas at nagmamakaawa. "Itay, bigyan mo rin ako ng pagpapala. Niloko ako ng kapatid mo. Kaya nakuha niya ang pagpapalang dapat sa iyo," sagot ni Isaac. "Talagang bagay sa kanya ang pangalan niya," sabi ni Esau. "2 beses niya akong niloko." "Talagang bagay sa kanya ang pangalan niya," sabi ni Esau. 2 beses niya akong ginaya. Noong una ay kinuha niya ang aking karapatan bilang panganay. Ngayon naman ay inagaw din niya ang pagpapala mo para sa akin." At patuloy na nagmamakaawa si Esau sa kanyang ama. "Itay, baka naman may isa ka pang pagpapala para sa akin," sagot ni Isaac. "Nasabi ko nang si Jacob ang mamamahala sa iyo. Nasabi ko na rin na maglilingkod sa kanya ang lahat ng inyong mga kamag-anak. Naipangako ko na rin sa kanya ang lahat ng kayamanang kanyang kakailanganin. Anak, wala nang natitira para sa iyo." "Itay," pilit ni Esau, "isa lamang ba ang pwede mong bigyan ng pagpapala?" "Siguro naman ay pwede mo rin akong bigyan ng pagpapala." Malungkot si Esau, kaya muli siyang umiyak. Kaya't sinabi sa kanya ni Isaac, "Hindi ka magkakaroon ng masaganang lupa. Hindi ka magkakaroon ng sapat na ulan sa iyong bukirin. Ngunit mabubuhay ka sa pamamagitan ng pandirigma. Magiging alipin ka ng iyong kapatid, pero maghihimiksik ka at makakalaya sa kanyang kapangyarihan." Galit na galit si Esau sa kanyang kapatid na si Jacob, dahil nakuha nito ang pagpapalang dapat ay sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, "Papatayin ko si Jacob pagkamatay ni Itay." Nabalitaan ni Rebecca ang plano ni Esau. Tinawag niya si Jacob at sinabi, "Makinig ka anak,
gusto kang patayin ng kapatid mo para gumanti. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Pumunta ka sa kapatid kong si Laban. Nakatira siya sa Haran. Doon ka muna magpalipas ng ilang taon. Makakalimutan din ng kapatid mo ang ginawa mo sa kanya. Maaalis din ang kanyang galit. Kapag dumating ang araw na iyon, ipapasundo kita at makakauwi ka na uli. Kapag hindi ka umalis, papatayin ka ng kapatid mo at mapaparusahan naman siya ng kamatayan. Kaya masakit man sa akin ang malayo ka, mas lalong magiging masakit kung pareho kayong mawawala sa akin. Ano raw ang nais gawin ni Esau kay Jacob? Tama! Gusto niyang patayin si Jacob. O mga bata, pag binigyan kayo ng tatay nyo o ng nanay nyo ng mga regalo tulad ng bisikleta, damit, laruan at iba pa, ipagpapalit nyo ba ito sa isang lollipop at isang chips lamang? Si Esau hindi niya pinahalagahan ang mga pribilehiyong meron siya bilang isang panganay na anak. Ibinenta niya lamang ito sa isang tasa ng nilagang sitaw. Kaya ano naman ang mararamdaman ng kanyang ama pagkatapos ng lahat? Siyempre, naging malungkot at bigo si Isaac. Gayun din, ibinigay ng Diyos ang pinakadakilang regalo para sa sangkatauhan. Ang regalong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Isang pribilehiyo na hindi natin kailangang mamatay sa krus upang mabayaran ang ating mga kasalanan sapagkat ginawa ito ni Hesukristo. Mga bata, kung hindi pa kayo nakakapagpasya, kausapin si Jesus ngayon at sabihin, Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran kung hindi ko pinapahalagahan ang mga ginawa ni Jesus sa krus. Humihingi ako ng paumanhin para sa lahat ng aking kasalanan at tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. O kids, kung idinarasal mo ang dasal na iyon ng buong puso, mararanasan mo ang pinakadakilang pribilehiyo na si Jesus lamang ang tanging makapagbibigay at iyon ay ang kaligtasan. Mga bata, maraming salamat sa paglaan nyo ng inyong mga oras sa ating Kids Online Worship Service. Hanggang sa uulitin mga bata.